konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 22, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre, kamusta naman ho kayo? Napakalakas ho ng ulan itong nagdaang linggo. At syempre talagang grabe ho yung mga naging pagbaha sa kung saan saang lugar po. Hindi lamang ho sa Metro Manila, pati ho dun sa mga karatig probinsya. At ito nga ho dahil sa habagat. At sana ho kayo ay nasa mabuti na hong kalagayan. Mas mabuting kalagayan ho ngayong araw ho na ito. 2 araw na hong nagpapakita itong araw ho. No? At tumigil na nga ho itong pag-ulan. Pero yun nga, ang sinasabi ng mga ilang eksperto, next week nga ho ay uulanin na naman itong bansa. So sana ho ay tayo ho ay mag-ingat at wala ho sana mapahamak sa ating lahat, no? Lalo na ho sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. At syempre patuloy ho tayong makinig doon sa mga sasabihin ho ng ating mga local government units. Kung kailangan hong lumikas, lumikas ho at wag na ho kayong mag-atubili pa. So sana ho hindi naman ho masyadong malakas pa yung mga susunod hong mga hagupit nitong habagat o ng mga bagyo sa ating bansa. At syempre itong nagdaang linggo rin ho, habang kalakasan na itong ulan ay ginulat ho tayo ng balita nung nangyaring shooting incident, no? Dito sa Ateneo de Zamboanga, na kung saan minor de edad ho na learner ang involved ho dito, no? At kung matatandaan nyo, syempre noong Hunyo ay may nangyari din hong insidenteng ganyan sa Tacloban kung saan 3 naman ho yung namatay. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya, dapat na hubang ibaba yung age of criminal responsibility. Kasi ho ito, mga minor de edad ho ang involved ho dito. Dapat na hubang ibaba yung minimum age of criminal responsibility sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin, ngayong araw, isang shooting incident ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes, Agosto 18, kung saan isang grade 9 student ang namaril ng isang grade 10 student at pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Kasalukuyang iniimbestigahan ang nangyaring krimen at nirelieve na sa pwesto sa Bureau of Customs o BOC ang ama ng estudyante na di umanong nagmamay-ari ng mga baril na ginamit sa insidente. Matatandaan na isang shooting incident din na nangyari noong Hunyo
sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang napatay ng 2 batang may edad na 14 at 15. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, ulitin lamang ho natin, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre tinatalakay nga ho natin itong Juvenile Justice and Welfare Act nga ho. No? Ito ho, Republic Act 9344 ho ito. Inamyendahan ng Republic Act 10630. Ito ho yung nagsasabi ng criminal liability ng isang bata o criminal liability of a child. Pananagutang legal nga ho ng isang bata. So ang definition ho kasi natin ng child o ng isang bata ay yung below 18 years old. So ito ho ay dinedetermine ho syempre at the time of the commission of the offense. So kung ilang taon ho yung edad ng menor de edad na bata na sinasabi ho natin at the time of the commission of the offense, kung kailan ho niya ginawa yung isang krimen. So dalawa ho yan. Una ho muna kung yung bata nga kung sinasabi natin ay edad 15 years old. Ibig sabihin ho eksaktong 15 years old or below. Ayan ho, alam ho natin dyan is exempted na ho yan sa criminal liability. So exempted ho yan kapag eksaktong 15 years old at pababa. Yan ho, exempted ho yan sa criminal liability. Pero yung mga bata ho na na-involved sa ganyang krimen, sa ganyang edad nga ho, ay maaari pa rin ho masubject doon sa mga intervention programs na usually ho ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So unless sabihin na lamang ho yung kanyang krimen ay ginawa ay heinous o kahindik-hindik, then maaari hong ma-endorse doon sa prosecutor. Pero syempre ho, ang general rule ho natin kapag ho eksaktong 15 years old yung bata and below, yan ho ay exempted na ho sa criminal liability or criminal responsibility. Ngayon ho, ano mangyayari kapag ho above 15 years old na? So, ibig sabihin ho, mayroong kaunting buwan, 15 years old and 3 months yung bata, etc. Above 15 years old but below 18 years old. So, ibig sabihin, considered pa rin ho yan na child, no? Classified pa rin ho siya as child, no? Exempted ho yan pa din sa criminal liability. Unless nag-act ho siya with discernment. Diyan na ho papasok yung ating konsepto ng discernment. So, ibig sabihin ho, kapag ho nag-act with discernment, ay maaari ho siyang masubject sa criminal responsibility o mapanagot doon sa kanyang ginawang krimen. Ngayon, ano ho ba yung tinatawag ho nating discernment? Yung discernment ho, sabi ho ng Korte Suprema, ito ho yung mental na kapasidad noong bata at the time of the commission of the offense, kung naiintindihan ho ba niya yung pagkakaiba ng mali o ng tama at kung kanya hubang naiintindihan din yung full legal consequences ng kanyang ginawa. So yun yung discernment na tinatawag ho natin. Sa madaling sabi, kung naiintindihan ho ba, alam ho ba niya kung ano yung tama at yung mali at kung ano ho yung consequences ng kanyang ginawang krimen. Ngayon ho, sinasabi ho sa ating batas, kapag yung bata ay nag-act with discernment, ayan ho, ibig sabihin ho, maaari ho siyang mapanagot doon sa krimen na kanyang ginawa kung siya ay above 15 but below 18 years old, Pero kung wala hong discernment na tinatawag, ibig sabihin, hindi naman ho niya alam kung ano yung pagkakaiba ng mali sa tama, hindi ho niya naiintindihan yung legal consequences ng kanyang ginawa, ay maaari pa rin ho siyang ma-exempt sa criminal liability o responsibility nga ho. Ngayon ho, sino ho yung magsasabi kung may discernment o wala yung isang bata? Ayan ho yung mga DSWD nga ho, ng mga staff ho natin sa DSWD, sila ho yung magsasabi. Pero sabi nga ho syempre ng Korte Suprema ay hindi naman ho conclusive yung findings ho nung DSWD tungkol ho dun sa discernment ng bata. At syempre meron ho silang konsepto ng totality of circumstances. Yan ho yung dapat na pagbasihan
kung ang isang bata nga ho ay mayroong discernment o wala doon sa kanyang ginawang aksyon. So ano ho yung totality of circumstances? Titingnan ho dito, ano ho yung naging behavior nga ho no, nung bata at the time of the commission of the offense at ho before and after. So kaya ho totality of the circumstances. Titingnan ho yung naging behavior ho niya. Siya ho ba ay nagtago? Siya ho ba ay may mga kinausap na mga kasabwat? Etc. Titingnan din ho syempre yung nature ng krimen. Yun hong ginagawang pag-iisip nga ho ng bata at yung concealment din hong tinatawag kung sinubukan ho ba niyang pagtakpan yung kanyang ginagawa, etc. And of course, yung environmental background din ho, no? Yung background din ho ng bata. So titingnan ho yan, totality of the circumstances para ho masabi kung yung bata ho ay nag-act with discernment o hindi. So ayan ho yung magiging basehan ho niyan. At syempre korte na ho yung talagang magsasabi kung meron nga hong discernment o wala. At syempre yung mga child ho no, in conflict with the law, ang gagawin ho dyan syempre mayroon ho tayong tinatawag na apprehension, hulihin ho yan. Pangalawa ho ay ita-turn over ho yan doon sa mga parent o guardian. Diba? Ita-turn over ho ulit yan. And syempre magkakaroon ho ng diversion kung kailangan ho, kunyari yung mga community service, yung mga counseling. At syempre kung hindi naman ho diversion, yung formal proceeding na nga ho sa korte. At panghuli nga ho yung disposition. Ito ho yung magiging kaparusahan nga ho dun sa bata, no? Either counseling, community service, probation, placement in a suitable facility. Ayan ho, yan ho yung last resort. Yung paglalagay sa bata or pagde-detain sa bata doon sa isang suitable facility. Na yun nga ho, sinasabi ho ng ating Korte Suprema, dapat yung detention nga daw ho, ay ito na ho yung last resort, no? Na maituturing ho natin. At syempre yung mga detained na mga bata ho ay dapat ho separated from dun sa mga adult detainees. So hindi ho sila pwedeng pagsamahin. At panghuli ho, sinasabi din ho natin na yung exemption from criminal liability does not extinguish yung kanilang civil liability. So ano ibig sabihin ho nito? Sa bawat krimen ho kasi meron hong tinatawag na criminal liability at meron din hong civil liability. So, kailangan kong magbayad ng danyos. Siyempre, para doon sa nagawang pagnanakaw, pag nagawang krimen, pagpatay, etc. So, ang na-extinguish lamang ho ay yung criminal liability ng mga bata. Yung civil liability ho o yung responsibilidad ho para magbayad ng danyos doon ho sa kanilang mga naging biktima, hindi ho yan nawawala. So, sino ho magbabayad niyan ay siyempre ho yung mga magulang o guardian. So kaya ho, ito yung napapanood ho natin, hindi lamang ho sa mga eskwelahan, dumadami ho yung mga tinatawag ho nating mga child in conflict with the law at yung dumadami ho at nagiging mas marahas yung mga krimen na ginagawa. Kasi kung dati mga pagnanakaw lamang, petty crimes, ngayon ho ay pagpatay na ho talaga, no? Murder, homicide. So kaya ho meron hong mga panukala na babaan yung age of criminal responsibility o ito nga hong edad kung saan magiging maaring maging responsable yung mga bata sa kanilang mga krimen na nagawa. So ano ho yung panukala? So kung ngayon ho ay 15 years old, ang panukala ho ay gawin ho itong 10, 12 o 13 years old. So meron ho syempre mga pros and cons ho yan. Yung para ho sa mga gustong babaan itong age of criminal responsibility ay sinasabi ho nila para ho ma-close daw yung mga legal loopholes nga ho no, dito sa batas. Kasi ito ho mga sindikato ay gumagamit ho ng mga bata. Siyempre alam ho nila kapag below 15 years old ay wala ho itong pananagutan sa batas. Sa ilalim lamang ho sa intervention program, etc. So ito ho yung mga ginagamit ng mga sindikato no, para ho maisagawa yung kanilang mga krimen. Dinadala ho nila doon sa mga bata. At syempre yung mga bata na rin ho sa kanilang mga sarili, parang dumadami ho yung ating mga juvenile crimes, no? Kasi nga ho, ang paniniwala ng mga bata ay hindi naman ho sila makukulong, hindi naman ho sila mapaparusahan kahit anong gawin nilang krimen. Ay kaya ho lumalakas yung loob. So yan ho yung mga 4 para doon sa mga panukala. At syempre yung mga against naman ho ay nagsasabi ho yung mga utak nga ho ng mga bata hindi pa ho ito well developed no para maintindihan talaga yung mga consequences ng kanilang mga aksyon. So kung sasabihin ho natin 10 years old, yan ho ba ay nakakaintindi na ho ng tama at mali?
at nakakaintindi na ho ng legal consequences kung sakaling may patayin ho siya o pag nakawan, hindi po ba? So mga 10, 12 o 13 ay bata pa ho daw masyado yan, at syempre may expose ho yung mga bata doon sa mga hardened criminals. Although sabi nga ho natin, bawal naman hong pagsamahin itong mga adult na criminal doon sa mga bata. Pero syempre, hindi pa rin ho mawawala yun na maaaring ma-expose pa din ho sila dito sa mga mas matatandang criminal na nga ho sa kanila. So ayan ho, ano ho ba ang inyong mga opinion ho dito? Mag-text ho na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ating Facebook page, Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-text ho kayo ng opinion kung dapat na ho bang babaan yung ating age of criminal responsibility dito sa ating bansa. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ho ang inyong mga katanungang legal. Magbabalik ho ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Siyempre nandito na ho si Mark Boqueron, Rosa Jersey Tricano Beralde, Luella Losing, Nestor Arenas Claveria, Sanchez Rocky, Jason Chan, Celia Manzanido, V. Agbuya Vina, at siyempre nandito na rin ho si Jovi Muniz, and belated happy birthday to Jassy Tan, and advance happy birthday naman kay Fatima Muniz. Ayan ho, salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Gingoog. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Kaya ho, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Facebook ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho. At syempre, Radyo Pilipinas Facebook page. Maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre, kahit ho yung mga pabati ho ninyo, babasahin ho natin yan sa ating programa. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 8886. Good morning, attorney. Pinag-voluntary resign po kami ni company kasi nalulugi na daw po sila. 2 months na po mahigit, kaso lang po hindi po kami nabayaran ng separation pay namin. Regular employee po kami, mga nasa 100 mahigit po kami na empleyado. Hirap na hirap po kami sa sitwasyon namin dahil wala kaming regular na income, pa extra kung saan. Sir, ano po ba ang gagawin namin? Sana po ay matulungan nyo kami o mabigyan ng advice. Maraming salamat po. Ito from Baliwag, Bulacan ho siya, no? So yan ho, yung nag-message ho sa atin, pinag-voluntary resign, yan ho yung term ho niya. Voluntary resignation ho sila dahil daw ho ay nalulugi na ho yung kumpanya. So ayan ho, syempre wala naman ho silang magagawa kung talagang wala na ho maipasahod sa kanila. Pero hindi daw ho sila nabigyan ng separation pay. Ayan ho yung pinaglalaban nila, meron ho at least 100 employees daw ang natanggal ho sa trabaho. At syempre ano na ho yung pwede nila hong gawin, ano? So ayan ho, kung kayo ho ay natanggal ho sa trabaho dahil nga ho dito sa mga ganitong circumstances, katulad na nga lang ho ng retrenchment ho yan, o di kaya redundancy, etc. Yung retrenchment ho ay syempre pagkatanggal ho ng mga empleyado, pagbabawas ng mga empleyado ng isang kumpanya dahil nga ho dito sa pagkalugi.
Ayan nga ho. Katulad naman din ho nung redundancy. Kung saan yung trabaho naman ho ninyo ay na-duplicate na ho, no? At maaari na hong gawin ng isang tao, syempre magtatanggal din ho ng ibang empleyado. At kung anong katulad pa ho na labor saving mga devices nga ho, ay yan naman ho ay kinikilala ho ng batas, no? Pagdating ho sa ganyan, yan ho yung isa sa mga instances, yung mga just causes na kung saan nga ho kayo ay, or rather authorized causes. Authorized causes ho kung saan kayo ay maaari ho matanggal sa trabaho. Pero pag ganito ho, no, kahit ho ito ay authorized cause kung saan kayo ay dapat ho matanggal sa trabaho, dapat din ho ito ay dumaan pa rin sa proseso. So katulad na lamang ho na yun nga ho, yung notice nga ho, no, yung notice ho sa inyo 30 days before the intended date of termination, dapat ho kayo ay na-inform na kayo ay tatanggalin sa trabaho at syempre dapat ho itong notice ho na ito na ibigay din ho sa Department of Labor and Employment o ating DOLE. Yun nga ho, yung notice ho na yun ay ibigay din 30 days before the intended date of resignation na ibigay din ho na bigay alam ho sa DOLE kung sino yung mga matatanggal nga ho sa trabaho. So dapat ho dumaan pa rin ho sa proseso kahit ho sabihin natin na nalulugi yung kumpanya. At syempre nga ho, yung sinasabi nga ho nung nag-text ho sa atin, dapat din ho kayo ay makatanggap ho ng separation pay. So ayun ho, kapag ho nalulugi yung kumpanya ho, gantong instances nga ho, yung separation pay ho na applicable dito ay either yung 1 month pay ho ninyo, kung magkano yung isang buwang sahod ho ninyo, o di kaya naman ho yung 1/2 month pay for every year of service. Ayan ho, yung kalahati ho ng sahod ninyo, i-multiply ho yan doon sa years of service ho ninyo, no, doon sa kumpanya. O di kaya naman ho yung 1 month full na sahod ho ninyo, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yun ho yung magiging separation pay ho ninyo. So ulitin lamang ho natin either yung 1 month pay or 1/2 month pay for every year of service, whichever is higher. Kung ano ho yung mas mataas ho doon, yan ho yung magiging separation pay ho ninyo. So yan ho ang dapat na ibigay ho ng inyong employer doon sa kaso ho na iyon. So, ayan ho. Ang tiyatanong ho niya is, hanggang ngayon ho, magdadalawang buwan na daw ho, ay wala pa rin ho silang natatanggap na separation pay. So, ayan ho, pagka ganyan ho, ay kailangan na ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho. Kailangan nyo na kung lumapit ay 100 naman ho kayo, ay kayo ho ay magsama-sama, lumapit ho kayo at magreklamo ho kayo kung bakit hindi pa rin ho natatanggap yung inyong separation pay. At ito ho ay magdadalawang buwan na. So ayan ho, dapat ho kasi itong separation pay kasama ho nung final pay, yung clearance ninyo, yung mga certificate of employment ho, ay dapat ho, pati yung BIR form 2316 yung tax, tax record ho ninyo, ay dapat ho ibigay ho sa inyo yan sa lalong madaling panahon pagtapos ho kayo ay mag-resign. So ayan ho, kaya kayo ho ay magsama-sama, magtulong-tulong, mag-usap-usap ho kayo para ho kayo ay makapaghain ho ng complaint dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. Pero syempre bago ho yan ay kausapin nyo ho yung inyong employer kung nasaan na ho ba talaga yung inyong separation pay. Ano na ho ba yung nangyari talaga? Ay kapag humalabo yung sagot at hindi ho talaga kayo tiyataguan na ho kayo, etc. Yan na ho yung pagkakataon ho ninyo para ho mag-file na ho ng complaint sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So sana ho ay maayos nyo ho yan, makuha nyo ho yung separation pay ninyo. Mahirap ho ang trabaho ho ngayon mahirap po ang buhay ho ngayon, kaya sana ho ay makuha nyo yung separation pay at sana ho ay lahat ho kayong mga natanggal sa trabaho ay makahanap ho ng inyong bagong trabaho naman ho, no? At syempre tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Siyempre, nandito na ho si Lauro Gonzales.
At Jovi Muniz watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyo. At syempre nandito na rin si Jerix Milay. And pwede ho kayong mag-message ho ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook live stream ho. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. And pwede rin kayong mag-type ho ng inyong katanungan ho dyan. Babasahin ho natin yan real time. Ayan ho, ito question lamang galing from cellphone number ending in 7980. Good morning attorney, sana po mapansin nyo ang text ko. Unti-unti na po kaming pinapahiram sa sister company po. Gawa na wala na po masyadong ginagawa sa kumpanya po namin mismo. Kasi magpapalit daw po ng produkto. Tama po ba na ipahiram kami na walang agreement? Salamat po. Ayan ho, hindi ho kayo basta-basta pwedeng ipahiram lamang ho, no, na wala hong agreement at hindi ho kayo nag-consent, no, o hindi ho kayo nag-agree doon ho sa tinatawag ho natin na ganyang agreement, no. Kasi ho, syempre ho, yung kumpanya ho ninyo at yung sinasabi nga ho nating sister company ay magkaiba ho yan na kumpanya. So, ibig sabihin ho, hindi ho kayo empleyado nung sister company na tinatawag na sinasabi nyo nga ho nito. At yung dalawang kumpanya ho na yun, kahit ho sabihin ho natin na pareho ho sila ng may-ari, hindi ho sila tinuturing na one and the same entity sa ilalim ho ng batas. Siyempre magkaiba pa rin naman ho yung ginagawa ho nila, magkaiba ho yung direksyon nila, magkaiba ho yung mga produkto. Ayun nga ho, hindi ho totally pwedeng magkaiba din ho yung may-ari. Ayan ho, maaaring magkaiba din ho yung mga officers, etc. So hindi ho one and the same yung mga entities ho na yun. Kaya ho hindi pwedeng basta-basta na lamang ho kayong ilagay doon sa kabilang kumpanya. So kahit sabihin ho sa ngayon tenga ho kayo, mabagal ho yung production dahil magpapalit nga daw ho ng produkto, hindi ho kayo basta-basta pwedeng ilagay doon sa kabilang kumpanya nang hindi naman ho kayo sumasang-ayon, no? O wala hong agreement. At syempre hindi ho natin alam kung magkaiba nga ho ba yung rate doon sa kabilang kumpanya, ay maaari hong bumaba ho yung sahod ho ninyo, etc. So kailangan ho talaga meron hong pagpayag, no? Meron hong consent doon sa mga empleyado nitong isang kumpanya kung sakali man ho na ililipat sila o ipapahiram sila doon sa kabilang kumpanya na sinasabi nyo nga hong sister company ho nung inyong employer. So yun ho, dumaan lamang ho tayo sa proseso. Tanungin nyo lamang ho yung mga inyong mga empleyado kung maaari ho ba sila talaga magtrabaho doon sa kabila kasi hindi naman ho na nila trabaho ho yun, no? In short, hindi ho nila trabaho ho yun kasi magkaibang kumpanya na ho yun eh. So kailangan meron ho kayong agreement kung sakaling i-outsource nyo ho yung mga empleyado ho na ito doon sa kabilang kumpanya. At kung hindi yun, syempre maaari hong maging pumasok ho yan doon sa mga unfair labor practices, etc. So maaari hong may union ho itong kumpanya ho na ito. Ay tingnan nyo ho kung ano ho yung nangyayari dito sa inyong kumpanya. So ayan ho, sana ho ay malinaw ho ninyo iyan doon sa inyong employer. Ito, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga kasagutan dito sa ating Talong sa Bayan ngayong Sabado. Dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, from cellphone number ending in 3358, baka bullying, karahasan at pamamaril yun sa Ateneo de Zamboanga University. I hope posibleng magbawal magdala ng deadly weapons and ammunition and explosive device sa campus. Ayan ho. So, syempre iniimbestigahan pa ho yan ng ating mga kinauukulan, no? Pero ayun ho, syempre may mga patakaran na rin ho yung DepEd, no? Department of Education tungkol ho sa ganyan. At syempre dapat ho talaga bawal ho yung mga deadly weapon, yung mga baril nga ho sa mga eskwelahan. Kasi ho dapat safe space ho yung eskwelahan eh. So hindi ho natin alam bakit ho nakakalusot itong mga patalim, itong mga baril na dadala mismo ng estudyante sa loob ng eskwelahan. So dapat ho ay higpitan ho natin yung ating mga patakaran patungkol dito. Siyempre yung DepEd nga ho ay may mga rules and regulations na ho patungkol ho dyan. At yun sa mga officials din ho ng mga eskwelahan ay dapat ho maghigpit pa ho tayo lalo. At paigtigin ho natin yung security dito sa ating mga campuses kasi mga ilang ngayong taon lamang ho ilang insidente na ho ng pananaksak o pamamaril yung nangyari dito sa ating mga eskwelahan na ito nga ho involving yung mga minors ho natin.
Kaya kayo ho, dapat hubang babaan na itong age of criminal responsibility. Ito naman ho from Ibrahim Al-Safi. Good morning. Survivor so far since my 23rd May na stroke. Thank God at di naman masyado napuruhan. But I lost weight considerably. Almost bedridden for a month and semi-mobile last July. I forced myself to move around the house lately. I am on NGT, so cold and fed so far via that way. Food only bilang pa-calorie. Anyway, hope pa rin sa makakontribute ng opinions, reactions at insights. Ayan ho, maraming salamat ho sa atin avid listener ho ito, si Ibrahim Sani Yu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyo sir. Get well soon ho, Ibrahim Sani Yu. At ayun nga ho, get well soon and hoping for your fast recovery sir, para ho makasali na ho kayo ulit sa ating mga diskusyon. At syempre kung ako lamang ho yung tatanungin ay dapat hong pag-isipan muna itong pagpapababa sa criminal responsibility, no? At ngayon ho 15 years old ho yan. Pero kung 13 o 12 years old ay masyado ho ba yung mababa? Hindi pa ho alam ng mga bata kung ano yung ginagawa nila. So maaari hong makagawa sila ng krimen pero hindi naman ho nila alam yung full legal consequences ng kanilang ginagawa. So dapat ho talagang pag-isipan itong panukalang batas na ito kung talagang ipapababa na nga ho itong age of criminal responsibility sa ating bansa at napaka-sensitibo ho ito, napaka-delikado ho na ito na paksa, ano. Kaya dapat ho talaga ito ay pag-isipan, kumonsulta sa mga eksperto, ayan ho, bago ho talaga magpanukala ng ganitong mga batas. At syempre dyan ako muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Julian Aliston, Sir Rovan Malilin. At syempre nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez. At ayun ho, magkakanigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang, mag-ingat tayong lahat.